Sa ngayon, umaasa ang DOJ na mailalabas na ng Interpol ang red notice laban kay Go. Ito ay request sa iba't ibang bansa para hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong wanted. Yun nga lang, hindi obligado ang mga bansang ipatupad ito. That's why we explore for other bilateral or multilateral agreements and we invoke particular conditions. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang DOJ na maiuwi sa Pilipinas si Go. Wala kang 99%. And let's look at this, sabi nga nila, hindi lang nadadapakan. Ang mahalaga yung paupahan at may natutuhan tayo. Na-delay lang tayo. Nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari kay Go. Nanindigan din ng DOJ na hindi premature ang pahayag ng Pangulo na nahuli si Go noong April 16. Nagbabalita mula sa frontline ng Milsa Monte, News 5. Nanindigan naman ang palasyo na hindi nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos nang inanunsyong nahuli si Zaldico. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ibig sabihin nahuli ay naaresto na. Iba raw ang legal term sa Czech Republic kaya nagkaroon ng kalituhan. Kaya anya, simulat sa kulay, ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto sa mga post niya sa social media. Pero giit ni Castro, totoong nahuli si Go noong April 16 sa border ng Germany at Czech Republic. Hindi rin daw premature ang anunsyo ng Pangulo dahil dumaan naman daw ito sa verifikasyon. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno. Mas magandang ipaalam sa inyo kaysa sa iba niyo pa malaman. Sa Presinto 5 patay ang isang rider sa Quezon City matapos bundulin ng humaharurot na barangay patrol. Ang biktima magde-deliver lang sana ng pagkain nang mangyari ang insidente. Narito ang express report ni Carol De Asa. Kuha ito sa kanto ng Road 8 sa Project 6, Quezon City. Ang papatawid na rider sa kabilang kalsada. Nasa pool ng humaharurot na barangay patrol. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at nakaladkad pa. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan at ulo ang biktima. Agad siyang isinugod sa Quezon City General Hospital pero pinawian din ng buhay. Kinilala ang biktima na si alias Nelson, 31 anyos na may-ari ng isang karinderya. Ayon sa kanyang mga kasamahan ay magde-deliver lamang ng in-order na pagkain, sir. Kinilala naman ang driver ng barangay patrol na si alias Jason, 52 anyos, na XO ng barangay Nagkaisang Nayon. Hawak siya ngayon ng pulisya. Ayon sa driver, may pinuntahan sila sa City Hall at pabalik na sila sa may barangay na pagdating sa may intersection, tinamaan ng patrol car, barangay patrol car itong motorsiklo ng biktima at dahil sa impact, itong si biktima ay tumilapon at tumama sa windshield ng barangay patrol car. Tumanggi lang magbigay ng pahayag ang nakadisgrasyang driver. Desidido naman ang pamilya ng biktima na idemanda ang suspect. Posible siyang maharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5. Nakabangga na, tumakas pa ang isang pickup driver sa Makati. Ang mga nabundol niya, kinorner siya, saka binutas sa mga bulong ng kanyang sasakyan para hindi na siya makatakas. Ang intense na eksena sa Express Report ni Gary De Leon. Sa gitna mismo ng kalsada sa Pasong Tamo Extension sa Makati, isang rider sinasaksak ang mga gulong ng pick-up. Habang isa pang rider na nakablock, sinisigawan at pinabababa ang driver na nasa loob ng sasakyan. Kaya ang mga pasahero na nasa unahang jeep abay nagpulasan sa takot. Sa tindi ng tensyon, basag-basag ang salamin ng pick-up. Dito na nadukot na nakablock na rider ang lock ng pinto. Makikita rin na armado siya ng baril. Sa isa pang kuha ng video, nabuksan na ng dalawang rider ang pinto ng pick-up. Isang CQ ang umawa, pero maya-maya tumulong na rin siya sa pagbababa sa pick-up driver. Ang intense na eksena niyan, pinost online at nag-viral.
Pero paglilinaw ng mga otoridad, hindi yan hold up o road rage. Bago ang insidente, na-involve daw sa banggaan ng mga sasakyan dito sa Barangay Fort Bonifacio, ang pick-up truck. May sinusundan daw itong kotse na bigla na lamang kumaliwa patungo ng gasolinahan. Ang resulta, nabangga niya ito. At nagkataon naman na may paparating na motorsiklo na sumalpok naman sa nabanggang kotse. Pero ang driver, imbis na bumaba at tingnan na nangyari, tumakas ito kaya nagkaroon ng habulan. Sa harap ng isang mall sa Makati, inabutan ng pick-up kung saan nakabangga pa ito ng isang SUV. Para hindi na makatakas, hinarangan ito ng jeep na nakita sa video. Diyan na, kinuyog ng mga rider ang pick-up. Pero ayon sa mga pulis, hindi kutsilyo ang hawak ng isang rider, kundi susi. So yung maliit na naka-helmet na isa na nakikita sa video ay kamag-anak siya nung driver ng sedan na Corona. Kaya humabol din siya. So kung titignan natin, hindi naman po talaga niya sinaksak. Act of stopping lang sa gulong, but susi lang ang hawak niya. Lumabas sa investigasyon na hindi lasing ang pick-up driver. Natakot umano ito, kaya tinakasan ng mga biktima. Sa huli, nauwi naman niya sa areglo. Pinaiimbestigahan at pinaghahanap naman ang rider na may baril. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Showbiz Express, isa ka rin ba sa mga tumutok sa pilot episode ng kapatid sereng A Secret in Prague? The Secret is out na nga para sa karakter ni Mikoy, played by Enrique Hill. Pangarap ni Mikoy na makatulong sa pamilya kaya nakipagsapalaran siya sa Prague, Czech Republic. Doon siya muntikang mapahamak pero to the rescue ang misteryosong babae na si Kiara, ang karakter ni Andrea Brillantes. At dyan na nga, nangyari ang kanilang first kiss. Inulan niya ng positive comments mula sa mga netizens. Say nila, siksik agad sa kwento at talagang mapapahook ka. Sabi pa nila parang pelikula raw ang atake. Napapanood ang A Secret in Prague alas 8 gabi-gabi sa Todo Max Primetime ng TV5. Susunod, PNP nakaalerto sa pagbabantay kina Congressman Romualdez at Senator Escudero. Dalawang dating leader ng Kongreso, bawal muna mag-travel abroad. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Frontline Express.